Hey, what's up guys? Welcome to One Click Moto TV. Happy New Year na po sa inyong lahat. At for today's video is i-break in natin si One Click. Pupuntahan natin siya dyan sa labas. At maganda yung panahon ngayon, mainit-init. Ayan po si One Click. Yan. At for today's video is pag-uusapan natin kung paano mag-break in ng bagong motor. At i-share ko po sa inyo yung pagbe-break in natin ng motor. Ayan si One Click. Ayan, napaka-pogi. Ngayon lang po ulit siya nakalabas at medyo maganda yung panahon kaya mag-iikot-ikot muna tayo para ma-break in siya. Ayan po, i-share ko sa inyo kung ilang odo na si One Click. Ayan, 90 per kilometers pa lang po ang tinakbo ni One Click at nag-iikot-ikot po kasi tayo dito sa barangay lang natin. Ayan. Ngayon po is mag-ikot-ikot tayo ng medyo malayo at pag-uusapan na rin natin yung topic natin about sa paano mag-break in ng bagong motor. Kaya tara, let's go! Yan, ang topic nga natin ngayon is ang pag-uusapan natin is yung pagbe-break in ng bagong motor. I-explain ko muna sa inyo ano nga ba yung bine-break in sa motor. Ang bine-break in sa motor natin is yung makina natin. Meron po tayong block at meron po tayong piston. Yan. Kaya nga, sa salitang break in po, bine-break in natin yung makina, yung piston. Kasi pag bago po ang piston at ang block is masikip po iyan. Ngayon, bali ang ginagawa po natin is hinahasa po natin yung makina para gumanda yung lapat ng piston sa block. Yan. Para gumanda po yung performance. Ayan. At ayun po, pag-uusapan po natin, meron po tayong dalawang klase ng pagbe-break in. Meron pong soft break in at meron din pong hard break in. Ngayon, i-share ko na rin sa inyo na ang motor ko po lang ang bago. Yung rider po is luma na. Ngayon po, dumaan na po sa akin yung 6 na motor. Si One Click po ang pang-7 kong motor. Kaya i-share ko sa inyo yung style ko ng pag-break in ko ng motor. Ngayon, may kanya-kanya po tayong opinion kung anong gusto po nating gawing break in sa ating motor. At yung sa akin naman ay i-share ko lang sa inyo kung paano yung ginagawa kong pagbe-break in. Para may idea rin yung mga bagong rider at na meron siyang bagong motor para magkaroon lang siya ng idea. Pero kanya-kanya po tayo ng opinion kung paano gusto nating gawing break-in sa ating motor. Ayan po. Ngayon po, kagaya po ng sinabi ko dun sa una kong video, mix po ako mag-break-in. Dalawang klase po, soft break-in at hard break-in. Gaya po ng sinabi ko dun sa una kong video is soft break-in 0 to 500 kilometers. Ganun po ang ginagawa kong break-in sa lahat ko ng motor ko. Ngayon po, pagdating po ng 500 to 1,000, I use hard break-in na po. I run up to 60, 70, 80, 90, 100 sa hard break-in. Pero pwede nyo namin pong i-apply kahit nagso-soft break-in pa lang kayo. Pwede rin po kayong bumirit para matest nyo kung gaano kalakas yung motor na ginagamit natin. Minsan kasi may ganun akong style, kahit soft break-in pa lang, tinetesting ko siya kung gaano siya kalakas. Ngayon, kaya lang naman nasabing soft break-in kasi is bago pa po yung ating motor. Kaya yun po yung iniingatan ni kasa na maiwasang masira agad yung motor. Pero wala naman din problema kung gusto nyo ng laging hard break-in ang gagawin nyo. Nasa inyo po yan. Kagaya po ng sabi ng iba na
pwede mo na yan ihataw kasi bago lumabas siya ng kasa is na break in na yan doon. Yes, yung iba po ganun ng pananaw, pero yung kumbaga sa explanation ko po, na break in po siya doon sa factory ng mga ilang oras. Burn test yung makina, kumbaga tinitestra nila ng buong araw na bukas yung makina, tumatakbo, pero magkaiba po yung tumatakbo ng may bigat at may hangin sa naka-steady lang na motor, tsaka yung magkaiba po yung takbo ng mataas na RPM sa low up RPM. Kaya para sa akin, kumbaga iba pa rin yung bine-break in ng maayos. Kumbaga magandang break in, magandang result sa engine. Yun po yung gusto kong i-share sa inyo. Pero nasa inyo po yan kung paanong way kung gusto nyong pagbe-break in. Wala naman pong problema doon. Kaya kanya-kanya po tayo ng opinion. Kaya yung sabi ng iba na ihataw mo na agad yan kasi na-break in na yan, nasa inyo po yan. Pero pwede nyo naman po yun gawin, wag lang madalas. Kasi para iwas worn out ng makina, ng pyesa ba? Diba? Yung iba kasi mga nakakaranas na sila ng may tumutunog na ganito, may tumutunog na ganyan. Diba? Para maiwasan lang natin yun. Kumbaga parang maganda yung condition ng makina. Tapos may nagsasabi naman po na pangit yung takbo niyan kasi pangit break in. Depende po yan. Wala pong pangit na break in. Pag ang makina po is hindi maganda yung performance, depende po yan sa pag-aalaga ng makina. Kaya po kung pangit man yung performance ng motor, nasa sa inyo po yan. Kaya malalaman nyo dun kung bakit nagkaganon yung makina, kung tama ba yung break in o hindi. Wala po sa pagbe-break in yan, nasa pag-aalaga po ng makina yan, kung maganda ba yung takbo ng motor o hindi. Pero sa soft break in, ang suggest ko kasi minsan hahataw kayo, wag lang lagi. Tapos pwede rin kayong humataw ng sagad isang beses lang para masubukan nyo lang yung full potential ng makina, para makita nyo kung gaano kalakas yung motor na dinadrive natin at makikita nyo kung okay ba o hindi yung performance ng motor. Para sa akin kasi is ang motor kahit hindi mo na maabot yung pinaka top speed ako 100 top speed okay na sa akin yan hindi ko na kailangan para abutin pa yung 120 115 mga ganun. Siguro sa experience ko ang pinakamataas ko lang na top speed is 110 gamit yung Honda Beat ko dati, Honda Beat carb type. Doon lang ako nakaranas ng 110, pero mostly masaya na ako pag ang motor ko kaya mag 100 kasi hindi naman natin kailangan laging 100 ang takbo ng motor natin, basta maganda lang yung performance, yung arangkada, yung bunot niya ng makina is okay na sa atin yun. Kaya sa inyo pa rin nakabase ang performance at ganda ng makina sa pagbe-break in nyo. Kung gusto nyo bang hard break in o soft break in, nasa inyo po yan. Kaya may kanya-kanya po tayong opinion. Kumbaga sinishare ko lang sa inyo is yung experience ko dun sa aking motor. Kaya ako sinishare yung yung soft break in sa una, hard break in sa kalahati. Yan. Kasi halos 1,000 km nagbe-break in pa ako. Kumbaga, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya para meron lang kayong idea na kung paano i-break in. Ngayon, sinet ko nga pala
itong motor sa 500 km change oil na. Gaya yung sinabi ko sa unang video ko, kaya ko po gagawin yun is para mapalitan ko na agad yung langis na may mga rebaba, para maalis po natin dun sa makina at mapalitan ng bagong langis na malinis. Kasi nahasa niya na po yan, 0 to 500 km nahasa niya na yung makina. Ngayon po, kaya may change oil sa first 500 is para matanggal yung mga rebaba na galing dun sa makina. Ngayon, ang next nyo nun is pag naabot nyo na yung 500 km change oil, ang next po nun is every 1,000 km na po tayo magche-change oil para maalagaan po natin yung langis natin at yung motor natin, para iwas kain na din ng langis. Kasi pag masyadong malayo yung interval ng pag-change oil is minsan hindi na napapansin, nababawasan na, natutuyaan. Yan. Kaya hanggang dito na lang po. Sana po nakapulot po kayo ng idea dito sa vlog natin. Don't forget to subscribe One Click Moto TV. Like and share po. Kung meron po kayong katanungan, comment down below lang po. At hanggang dito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.